Good morning po sa inyong lahat mga classmates. So ito na naman po si Dr. Eugene Tan, ang inyong kaagapay sa Tagumpay. Papakita ko lang po ulit sa inyo yung aming brooding system dito sa isang farm na ito. So kung makikita nyo po, obserbahan nyo lang po maigi yung paligid. So paano ang setup ng brooding? Makikita nyo sa likod. Meron tayong lona sa gilid, ano? Tapos may lona tayo, ginawa natin ng kisame para po pag tayo ay gumawa ng heater at nagpainit sa loob, hindi malaki ang espasyo na kailangan niyang initan, no? Para po, yan o, yan ang loob. Ayun yung outside na flappers, oh. Pero kung mapapansin nyo, medyo napakalakas ng hangin ngayon, yan. So may konting stress nga lang, ano, mga classmates, no? Pero mamaya obserbahan natin doon, makikita po ninyo yung sitwasyon ng mga sisiw. Ito yung isa sa mga, kaya tayo nag-upload ng video ngayon para makita nyo na pag nag-alaga ng sisiw, relax lang, no? Pansinin nyo, ha, ito yung paligid. So may outside flappers, meron tayo sa loob na isa, pero meron tayong palda, ayun, no? Gumagalaw nga lang kasi talagang malakas ang hangin dito, yun, sa ilalim. So yung palda na yan ang magkocontrol ng draft. Ibig sabihin, yung malamig na hangin papunta doon sa ilalim ng ating broodingan. So ang gusto ko lang po makita nyo muna yung paligid. Outside flappers, flappers sa baba, no? Meron din doon. So pagka nag-adjust ka ng broodingan, yan ang huling-huling iaangat at dito ka magkocontrol. At kung mapapansin nyo, hindi kulob na kulob yan. Kasi pag mainit po, masyado na magiging mainit sa loob. So ang gusto natin mangyari ay mayroong konting air exchange. Okay, so kaya ko binibidyo ngayon, nakita nyo sama ng panahon at makikita nyo kung gaano supposedly katibay itong mga layer chicks na ito, o yung tinatawag natin DOP. Ito nga nakababa, oh. So yan, inaalaw po natin yan para may air exchange at yung sobrang init ay sumingaw po dyan sa ibabaw. Tapos para maobserbahan nyo ng maigi, huwag nyo basta bubuksan ng mabilis para hindi mabulabog at makita nyo yung nangyayari talaga sa loob pag wala tayo. So yan po, tignan nyo. Ito kasi kaya medyo may bulabog yan dahil humahampas po talaga yon. So yun, yung outside flappers, maigi kung nakafix po yan. At kung mapapansin nyo dito, ginagawa namin, yung outside flappers na yan, ang bukas po niyan mula pataas, pababa. So, mula taas, pababa po yan, para kontrolado namin ang hangin. Mahirap kasi from here at pataas na ganun, no? Yan ang gamit ng flappers o ng lona. Once na ang lona mo ay mula baba, pataas na ganun, wala kang choice kundi buksan nyo ng ganong sistema, eh. Unlike from top to bottom, kontrolado mo yung pasok ng hangin sa loob dahil pagka ang sisiw ayaw nila, o kahit na yung mga manok, yung direktang bangga ng hangin, lalo't ganyan. Nakita nyo naman yung galaw ng mga flappers ngayon dito na napakagalaw dahil sa lakas ng hangin. Okay, so silipin natin yung iba mga classmates para may mapulot po kayo ngayong araw na ito. Actual, masama panahon, pero makikita nyo ang sisiw, maayos, maganda. Papansin nyo, parang ayaw pa nga nung sisiw sa tapat ng heater. Ibig sabihin nun, meron na natotolerate nila yung masyadong malamig na panahon. Ayaw din nila na masyadong mainit. So ito, so yan, pansinin nyo, tumakbo lang yan dahil ano, pero nakalayo sa init. Nabulabog lang, medyo mailap tong sisiw na ito. Ayun. Ayos ba mga classmates? Gaganda ng mga sisiw na yan. Ito. So para makita nyo, dapat walang mga unhealed navel yan o string navel, yung parang sinulid na nakalitaw dyan. Dapat walang ganun. Dapat fluffy, malinaw ang mata. Ito naman may itim sa dulo kasi nakadibik na po ang laser debik na po yan sa hatchery pa lang. So yun, oh. Yan.
Tapos ang ano lang, wag masyadong marami ang patuka sa sahig. Ang pagpapatuka sa sahig, dapat yung unang dating pa lang, hindi yung ganito. Ito kasi Sunday pa to, yan, oh. So meron na sa sahig, marami pa rin. Ayaw natin ng ganyan. First day sa sahig, second day dapat may chick feeder na yan. Habang nauubos yung mga patuka sa chick paper na yan, ito ang chick paper yan, nabibili yan ng rolyo-rolyo, ay dapat habang papaubos yung mga patuka, papunta na sila sa chick feeder. Ito naman tube feeder na ito eh. Medyo naglalagay pa sila sa lapag, pero yan ay pwedeng hindi na, no? Tagdagan na lang ng tube feeder na or chick feeder, okay? Tapos makita nyo dito, kasi sa farm na ito, cup drinker ang ginagamit. So naglalagay na rin sila ng ganito para i-train pagbata pa lang, no? Eventually mas tututong uminom dyan yung mga sisiw, at paglagay naman dun sa ating mga buildings, sanay na po sila. So tignan natin mga classmates yung ano yung ibang mga sisiw dito. Basta pagtitingin kayo, kailangan hindi nyo bibiglain ng bukas para makita nyo talagang sitwasyon. Kasi hindi naman kailangan yung binubulabog. Okay? Importante kasi nakikita natin talagang sitwasyon sa loob. So daan-daan lang. Ayan, oh. Ayan. Sigla naman mga classmates. So tinan nyo. Ganyan. Medyo mabilis lang mabulabog, at ito maraming feeds sa baba. So dapat konti na yan. Kasi pag naiputan yan, magkikake yan, aamagin. Ayaw nating amagin yan dahil magkakaroon ng mycotoxicosis na kung saan pwede hong magbigay ng immunosuppression o pagbagsak ng immunity ng katawan ng sisiw o ng kahit anong manok. Tol, ano natin to? Bawasan na yung pagpapatuka. Bawasan na yung pagpapatuka sa baba. Ha? Para baka mamaya okay yung mga sisiw natin, tuyo naman ang mga ipot eh. Pero ang ayaw natin basa yung magkaroon ng basa-basa o magputik yan. So ito tamang-tama lang ito lahat. So mates, tingnan nyo yung ating paligid. Ganyan lang kasimple. Tingnan nyo nga, luma na po yung mga lona na yan, oh. Basta ganito lang setup, lona sa labas, palda, importante yan. Lalo't pag mataas ang building nyo, mas mahirap mag-brooding. Sa labas meron yan, ayun. Huli naming tinatanggal yan. So gamit na gamit namin o kontrolado namin ang mga lona dito. Hindi siya pagkagamit ay tanggal, at lahat yan mula baba. Mula pataas pababa ang control ng lona. Yan. Okay? So yun lang mga classmates. I hope meron kayong napulot ngayong araw na ito. God bless po sa inyo lahat.